Gaano katindi ang naranasan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo bago siya ipako at habang siya ay nakapako? Para lalo po nating maintindihan, ang sabi ng Luke chapter 22 verse 44, being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Kung mapapansin natin sa Mount of Gethsemane, grabe na po yung pagpipray niya. Kaya nga humingi po siya ng panalangin sa mga alagad. Laman ng panalangin niya, kung pwede lang, hindi na niya maranasan pwedeng mangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo at bago siya ipako sa krus. Kasi alam niya yung sasapitin kasi marami na pong naprophesy patungkol po sa pagkapako ng Mesaya o ng Panginoong Hesus. Yung matinding pinagdaanan ng Panginoong Hesus emotionally, ang sabi ng Luke, siya po ay anguish. Ang anguish po mga kapatid, suffering, mental and physical pain, agony, torment, distress at matinding takot po yung naranasan ng Panginoong Hesus bago po siya ipako sa krus. Kaya grabe po yung panalangin niya sa Gethsemane. Humihingi siya ng panalangin sapagkat natatakot siya. Ayaw niya maranasan yung mararanasan niya bago siya ipako sa krus at kapag pinako siya sa krus. Kaya yung kanyang pawis po ay naging dugo dahil po nagputukan yung blood capillary o yung capillary blood vessel ng Panginoong Hesus. Grabe, ganun katindi po yung nangyari sa loob. Ang tawag po sa ganung condition is hematidrosis, kung saan yung mga ugat po ay nagputukan. Kaya lumabas po doon sa vessel at nakita ng Lucas na yung dugo ng Panginoong Hesus ay naging pawis at dumanak po doon sa lupa. Nangyayari daw po ito dahil sa matinding emotional and physical stress na nagaganap doon po sa loob ng tao. Yun po yung kalalagayan ng Panginoong Hesus bago po siya ipako. Yung matinding takot ng Panginoong Hesus, naranasan niya. Yun ang sabi niya sa Hebrews chapter 4 na siya yung nakikiramay. Merong unang nakikiramay sa atin sa panahon na tayo ay nahihirapan. Kasi naramdaman ng Panginoon yung matinding takot, yung matinding stress, yung matinding anguish, yung matinding pain. Kung kayo ay Cecilia Electrica, grabe po yung takot nila. At ang Panginoong Hesus, naramdaman rin po niya yun bago po siya ipako sa krus. Kaya po mga kapatid, meron tayong Diyos na kayang makiramay po sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kasi yun yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus emotionally. Pagdating naman po sa physical condition ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Isaiah chapter 52 verse 14, his appearance was so disfigured of any human being and his form marred beyond human likeness. Ganong katindi po yung pag-illustrate, pagpapaliwanag ng Isaiah. Ang makikita daw po sa Panginoong Hesus kapag siya po ay napako na sa krus, hindi po makikita na siya po ay naging pang tao. Kasi doon lang po natin makikita sa mga gumanap, sa mga Passion of the Christ, sa mga napapanood po natin ngayon na movie, maayos pa po, makikitaan pa po natin. Pero sa Isaiah, sabi dito, hindi daw makikitaan na siya ay mukhang tao sa krus ng Kalbaryo. Matinding hirap po ang nangyari, dinanas ng Panginoon sa loob at sa labas, kaya siya ay hindi nakilalang tao nung siya ay nakapako sa krus. Kasi po sabi ng Isaiah, his appearance was so disfigured. Ano kaya ang itsura ng Panginoong Hesus nito? Dahil bago po siya ipako sa krus, alam natin na yung last supper, yun po yung huling kain ng Panginoong Hesus. At yung kanyang huling tulog sana hindi niya itinulog, ipinanalangin niya. Kaya nga ilang beses po niyang hiningan ng tulong ang mga alagad para ipanalangin siya. Kaya nga po nalagay sa 7 last words of Jesus Christ na I am thirsty. Totoong nauhaw po siya. Grabe yung pagkauhaw niya kasi wala siyang kain, wala siyang tulog, dehydrated si Jesus Christ. Kaya nga po bago po siya ipako sa krus, nung naglakad po siya ng 4 kilometers at ang daladala niyang 160 kilogram na krus ay sobrang bigat. At isipin po natin at imaginein po natin na habang nahihirapan ng Panginoong Hesus na meron siyang latay na 39 stripes, tandaan po natin, ang lumatay sa kanya hindi mga Hudyo, kundi mga Romano. Ang tingin nila sa mga Hudyo ay hayop. Kaya talagang walang habas na pinaglalatay ang Panginoong Hesus ng hindi latigo, kundi ng merong mga bubog, merong nakalagay po sa dulo. At hindi lang po yun, siya po ay nilagyan ng koronang tinik na halos 1 inch po yung haba at ito po ay inilagay sa kanyang ulo. Kaya hindi lang po latay ang naranasan ng Panginoong Hesus, hindi lang po sa likod, kundi sa harap. Kaya nga po, hematidrosis, nagputukan po yung mga ugat ng Panginoong Hesus. Kaya imagine natin, naging marupok ang sabi ng medical.
kapag ang isang tao ay nagkaroon ng hematidrosis, ang kanyang balat ay magiging marupok. Konting hawak lang, konting dampi lang po, talagang sobrang sakit, sobrang tindi ng mararamdamang sakit ng mayroong hematidrosis. Imagine po natin na habang hinahampas ang Panginoong Hesus yung mga bubog, pag dumikit dun sa kanyang balat, meron na pong pain yun. At kapag nawakwak pa po yun, grabe po yung naranasan ng Panginoong Hesus. Kaya sumisigaw talaga ang Panginoong Hesus sa sakit. Matinding torture po dito mga kapatid. Nung siya po ay nakapako na sa krus, yung kanyang kamay ay nakapako at hindi lang po yun, yung kanyang paa. Tandaan po natin, ito po ay krus at labanan ng gravity at ng bigat po ang nangyayari dito. Pwedeng inaangat niya yung sarili niya sa pamamagitan po ng paa niya para hindi masaktan po yung kanyang kamay, pero nakapako pa rin po yung kanyang paa. Yun po yung pinaka-tortured po doon. Nakita niya doon na wala yung kanyang mga alagad. Si Judas, pinagkanulo siya. Si Pedro, itinatwa siya. Ang nakita niya doon si John the Beloved at saka si Mary, yung kanyang magulang. Kaya matindi yung nararanasan niya, iniwan po siya. Kaya ganun na lang po mga kapatid, katindi yung sinasabi ng Panginoon na merong nakikiramay sa atin dahil lang Diyos naranasan po ang lahat ng iyon. Yung natural death ng crucifixion isaabot pa ng ilang araw po, pero si Jesus Christ, oras lang. Kasi nga po yung matinding naranasan ng Panginoong Hesus. Hindi lang po tayo binigyan ng Panginoong Hesus ng kaligtasan at hindi niya lang tayo basta tinubos. Tayo po ay pinagmamalasakitan niya. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 4. Meron tayong Diyos na unang nakikiramay sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ilagak natin sa Kanya ang ating mga kabalisan sapagkat siya ay nagmamalasakit. Kaya napakasarap po na malaman kung ano ang laman ng puso ng Panginoong Hesus. Na nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. Ang ibig sabihin ng 7 mga kapatid, ito po ay completion, healing, ito ay perfection and fulfillment of promises. Ang akala ng Satanas o ng demonyo nung napahirapan ng Panginoong Hesus, nanalo siya, pero hindi. Ang sabi niya, tetelestai, paid in full. Ang lahat po ay bayad na. Si Jesus ang ultimate sacrifice, kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Meron tayong karamay sa panahon na tayo ay nahihirapan. Hallelujah. Ginawa po niya yun sa tindi ng pagmamahal niya sa sanlibutan. Yun po ang plano ng pagkatubos. Naganap na po. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, ang Diyos po, nagmamahal po ang Panginoong Hesus. Siya po ay nagmamalasakit. Tayo po nawa ay pinagpala ng Panginoon sa ating pag-aaral. God bless you all po mga kapatid. Be